Ngayong August 2025 ay isang napakainit na tanong ang umiikot sa buong crypto community. May pag-asa pa bang bumangon si Pi Network? Mula sa kanyang all-time high na $1.67 ay bumagsak po kasi si Picoin ng halos 75%. At ngayon ay nakapako na po siya sa presyong 0.40. Pero teka, may sinasabi po ang ilang technical indicators na posibleng magbago ang ihip ng hangin. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung posible nga bang makabawi or makarecover itong si Pi Network ngayong buwan ng August. Ano ang mga signals ng kanyang recovery at ano po ang kailangan nating bantayan. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyari kay Pi Network nitong mga nakaraang buwan. Mula po sa pagsabog ni Pi Network noong nakaraang buwan ng May, kung saan ay umabot po sa 190% ang pagtaas ng kanyang presyo, ay sunod-sunod naman ang pagbagsak nito pagsapit ng buwan ng June at July. Ang presyo po ni Pi ay bumagsak mula sa $1.67 pababa sa 0.40. Ito ay dahil sa tinatawag po nating profit taking o yung pag-cash out ng mga traders na kumita na sa biglaang pagtaas ng presyo. Pero hindi lang ito basta pagbagsak. Ang 0.40 na presyo ngayon ni Pi ay isa pong critical support level. Ibig sabihin ay ito yung presyo kung saan sa nakaraan ay bumabalik pataas si Pi matapos po ang matinding dump. Nitong buwan po ng April at saka June ay dito rin siya bumawi. Ngayon ay may posibilidad ba ng rebound ngayong buwan ng August? Ayon po sa technical analysis ay meron pong ilang palatandaan na posibleng magbago ang takbo ni Pi Network ngayong August. Una ay ang paglapit po ng kanyang RSI or Relative Strength Index sa tinatawag na oversold zone. Kapag sobrang baba na ang RSI ay indikasyon po ito na pagod na ang mga sellers at posibleng magkaroon ng buyer entry. Pangalawa ay kung titignan po natin ang super trend indicator ay nasa sell signal pa rin ito. Pero tandaan natin, noong May ay halos parehong setup din ang nangyari bago sumabog pataas si Pi. Kaya posibleng ito na ang senyales ng potential reversal. Kung magbubunga ng positive pivot ang market sentiment, maaaring umangat po si Pi papunta sa presyong 0.67 o kaya ay sa presyong $1. Ang mga target na ito ay tumutugma po sa tinatawag na Fibonacci retracement levels. Ang potential po na kita dito ay nasa mga 60% hanggang 150% kung sakaling makamit ang mga targets. Ngayon ay paano naman kung mabasag ang 0.40 na support? Yan, isa po itong psychological support. Kaya wag po tayong masyadong magpakampante dahil kung pag hindi po nagawang kumapit ni Pi sa kanyang 0.40 na support ay posibleng bumagsak ito sa mas malalim na presyo. Kaya ang susunod po na major support ay nasa 0.09 na or 9 cents. Oo, tama po ang narinig ninyo mga ka-crypto. Siyam na sentimos. Kaya kapag nangyari po ito ay mas lalong mababawasan ang kumpiyansa ng mga investors kay Pi Network. Mas madodominate ng mga bears ang market at mahihirapan po si Pi na makabawi sa lalong madaling panahon. Ngayon ay kumustahin naman po natin ang market sentiment at social buzz ni Pi Network. Isa po sa mga indikasyon ng lakas ng isang crypto ay ang tinatawag po na social volume o kung gaano po kadalas itong pinag-uusapan sa social media. Sa kaso po ni Pi Network ay kapansin-pansin na mula May ay pababa na ang kanyang social volume. Noong kalagitnaan po ng July ay nagtangka si Pi na putulin ang downtrend.
pero kulang sa momentum at hindi po nasustain ang rally. Bukod dito ay negatibo pa rin ang weighted market sentiment. Ibig sabihin ay mas nangingibabaw ang kaba at takot kaysa sa excitement ng mga traders. Yan, ngayon ay ano naman ang sinasabi ng derivatives market tungkol kay Pi Network. Ayan, ang derivatives market ay isa na rin po itong mahalagang aspeto para malaman kung may tunay bang interest sa isang crypto asset. Sa kasalukuyan ay bumagsak po ang open interest ni Pi mula halos $17 million pababa sa mas mababa sa $12 million simula noong huling bahagi ng May. Ang mababang open interest ay nagpapahiwatig po na maraming traders ang nag-aabang muna at hindi pa kumpiyansang pumasok muli dito kay Pi Network. Bukod pa rito ay mababa rin ang funding rate kaya halos wala pong aggressive positioning sa ngayon. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts ay napakahalaga po na bantayan natin ang galaw ng mga coin tulad ni Pi Network. Ang kanyang pagbagsak ng 75% ay isa po itong paalala kung gaano po talaga ka-volatile ang crypto market. Kung isa ka po sa mga early believer ni Pi, maaaring nakaramdam ka ng panghihinayang. Pero kung nakabili ka sa mababang presyo, ito rin ay pwedeng maging opportunity para sa potential rebound. Ang 0.40 support ay mahalaga pong bantayan. Kung mag-hold po ito at magkaroon ng biglaang bullish sentiment, maaaring ito na ang hudyat ng pagbabalik ni Pi. Pero kung masira or mabasag ito, ay mas makakabuting maghintay muna at hindi agad maglagay ng position. Yan, sa mga kakripto nating Pinoy na interesado po kay Pi Network ay paalala lamang po, lagi po nating gawin ang ating sariling research. Huwag po tayong sumabay lamang sa hype at mag-ingat po tayo sa FOMO or fear of missing out. At bilang panghuli, para sa akin ay isang mahalagang yugto ito ng buhay ni Pi Network. Ang 0.40 ay parang final exam na magpapasya kung may pag-asa pa siyang makabangon or tuluyan na po siyang babagsak sa presyong 0.09. Ang mga indicators gaya po ng RSI at market sentiment ay parang mixed signals. May chance pero hindi po garantisado. Kung mananatiling tahimik po ang social media at walang positive catalyst mula sa team ni Pi, maaaring manatili muna ito sa sideways movement. Pero kung may bigla ang announcement or partnership, maaaring magkaroon po ng spark. Ang pinaka-importante po sa lahat ay hindi tayo padalos-dalos sa ating pagpasok. Huwag po tayong umasa lamang sa hype. Tingnan natin ang kabuuang galaw ng market, balita at technical indicators bago po tayo magdesisyon. Dahil sa huli, ang responsableng crypto trader ay laging may plano at hindi po umaasa sa tsamba lamang. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.